Sa loob at labas ng bansa, tila hinubog na ng teknolohiya ang bagong estilo ng pag-uulat. Bunsod ng murang gadgets na may kamera, kahit sino, kahit saan, at kahit anong oras, maaring makahuli ng balita. Ako nga mismo nitong linggo lang, nakasaksi ako ng hit and run sa Aurora Boulevard sa Quezon City. Hinabol ko at nakunan ko ng 2 beses ang bumangga bago nakatakas sa mga eskinita. Kaya naman minsan nauuna pang makascoop ang ordinaryong mamamayan. Tulad na lang ng kuhang ito mula sa cellphone. Ang eroplanong Pamindoro biglang namatayan ng isang makina. So lahat ng bahay dito delikado. Yeah, we felt that we were just... Saksi sa trahedya si Monica na halos 5 bahay lang ang layo mula sa binagsakan ng eroplano. I went out to check bakit ganun yung tunog niya. And I know that it's a small plane because of the sound. And the sound actually is, marirecall mo na mababa na eroplano. And kung mababa na eroplano at andun pa yung airport, bakit ganun? The next thing I saw is, andyan na siya, ka-nosedive. Nakita ko ng ganun, I took my camera and then I run to the side. After 7 shots, tumakbo na ako sa internet shop. Okay. Kasi alam ko yung internet ko mabagal, so sabi ko, kailangan mabilis to, upload ka agad. Naging mabilis ang mga pangyayari at lumabas ang kanyang litrato sa U-Scoop ng GMA News. Sa tingin mo, dahil dun sa pinost mo, kaya nagdatingan yung mga sumaklolo? Nag-flash report siya and then nag-tweet sila and then I think sa Facebook, in-upload nila yung photo. So, mas mabilis kumalat yung information na sa isang maliit na village siya getting living, may nahulog na eroplano. And then, of course, collective effort sa mga taong nakarinig nun. Meron kaming nakita itong one of the victims sakay sa tricycle. May sugat ba siya Marami ngayon? siyang sugat eh. Ito, naghihingalo siya na lumabas siya. So, lumabas siyang ganyan, walang ambulansya, walang fire trucks, wala pa. Wala pa nangyayari, parang lahat pa is in state of shock. Ang sugatang babaeng nakuna ni Monica sa larawan ay traffic enforcer pala sa kanilang barangay, si Edna Bigay. Gumawa ako ng paraan para makalabas ako kasi kung hindi ako gagawa ng paraan, baka matusta naman ako doon sa loob. Ginawa ko, inalis ko isa-isa yung bintana dyan. Paglusot ko sa jealousy na ganyan, ito na nga yun, sumabit sa akin ito. Hanggang sa makatawid ako dito dyan, tumungtong ako dyan. Tapos pina-slide na lang nila ako doon para makakabila ako sa kabila. Nasusunog na yung paligid mo? Nakita ko rin doon si Rodeline, isa rin sa mga nakaligtas. Narinig mo yung pagbagsak ng eroplano? Manig nga po yung lupa. Gano'ng katagal ka sa ospital? Nalaman kong isa pala si Rodeline sa pinakamalapit sa pinangyarihan ng aksidente. Kaya siya rin ang nagtamo ng pinakamatinding sunog sa katawan. So matagal ka rin sa ospital? 2 buwan. Kumusta ka na ngayon? Gumagaling ka na ba? Hindi ka pa nakakapag-aral. Wala, hindi ka pa nakakapasok. May mga kilala ka bang nasaktan din o namatay? Yung buong pamilya. Bagamat may 13 namatay sa insidente, marahil ay maaring dumami pa ang bilang nito kung hindi agad na alerto ang publiko at mga otoridad. Anong pakiramdam mo pagkatapos nito na nakunan mo siya, na post mo yung pictures? Ano yung naging pakiramdam mo? Simple lang, parang citizen ka eh. And meron kang hindi ang responsibilidad mo, hindi lang sarili mo, hindi lang pamilya mo, hindi lang yung trabaho mo, pero yung mga taong nakapaligid din sa'yo. Pakiramdam ko is, nakita ko sobrang dami ng fire truck, sobrang dami ng mga ambulansya, mga Red Cross, dumating sila. Ang galing ng media, ang galing ng internet, ang galing ng power na meron tayo ngayon kasi ang bilis. Kapangyarihan nga raw maituturing ang mabilis na paglaganap ng balita. Maganda man ang naidudulot ng mga pagkakataong tulad nito.
Hindi mapagkakaila na minsan ang kapangyarihang ito naaabuso rin. Occupational hazard yan ha. Na-demanda na ako several times. Napakarami na nagalit, napakarami na naghabla. But then again, kagaya na sinabi ko, ang ideya kasi na ito ay bago kaya hindi natatanggap ng iba.